Madilim na mga ulap ang humaharang sa buwan na nagniningning sa ibabaw ng lungsod ng Nokon. Kinuha ng bida ang isang libro na may itim na pabalat mula sa estante. Nakasulat dito ang mga ritual at mahika. Binuksan ni Lin Ji ang librong kanyang isinulat. Nginitian, nakaramdam ng balik-tanaw ang binata at naalala na nanirahan siya sa lungsod ng Nokon matapos ang paglipat at nanirahan na rito ng 3 taon. Taong 2017, isang binata ang nakaupo sa silid-aklatan ng unibersidad. Inilagay ng babae ang libro sa estante at sinabing oras na para umalis siya dahil magsasara na ang silid-aklatan. Kumaway ang guro ng alamat at sumagot na kailangan niyang tapusin ang pagbabasa ng libro at nangako na siya mismo ang magsasara ng pinto. Tumakbo ang babae papunta sa labasan at nagpaalam sa kanya. Habang nakatayo sa koridor, tinanong ng kaklase niya kung hindi uuwi ang guro. Hinumotan siya ng estudyante at ipinaliwanag na mahilig sa libro ang kanilang guro at kinukolekta pa nga niya ito, ginagastos ang buong sweldo niya sa pagbili nito. Inilagay ng pangunahing tauhan ang libro sa estante. Napagpasyahan ng estudyante na nagmamalabis lang ang kaibigan niya. Kumunat ang noo ni Lin Ji at bumantong hininga ng malalim. Ang kabilugan ng buwan ay sumisikat sa ibabaw ng unibersidad. Sinarado ng lalaki ang pinto ng silid-aklatan. Isang higanteng magic circle ang iginuhit sa harapan niya. Habang nakatayo sa gitna, napagtanto ng binata na tapos na ang paghahanda ng ritual na lugar at naisip na alam niyang ang mga kahilingan ay hindi natutupad sa pamamagitan ng mahika. Mahigpit na kumunat ang kanyang noo at nagpasyang handa siyang magbayad ng anumang halaga basta may kaunting pag-asa. Inilagay ng bida, ang guro ng alamat, ang kanyang kamay sa gitna ng bilog. Nagsalita ang bida at humiling na gusto niya ang lahat ng libro. Umupo ang bida sa sahig sandali, ngunit walang nangyari. Bigla na lang, isang itim na likido ang lumitaw sa likuran niya. Naging isang may ngipin na halimaw ito. Sinabi ni Lin Ji na alam niyang wala itong gagana dahil ang isang magic circle ay hindi basta-basta makapagbibigay ng kanyang mga kahilingan. Lumapit sa kanya ang halimaw at bumantong hininga malapit sa kanyang tenga. Takot na tumingin-tingin ang binata. Isang malaking gate na may nagninangas na mata sa gitna ang lumitaw sa harapan niya. Namangha ang binata at napagtanto na matutupad ang kanyang pangarap kung bubuksan niya ang mga pintuang ito, ngunit ang kapalit ay hindi na siya makakabalik sa mundo. Ngumiti ang bida ng alamat at nagpasyang handa siyang bayaran ito. Iniunat niya ang kanyang mga kamay papunta sa pinto. Habang may hawak na tasa ng tsaa, naalala ng may-ari ng bookstore kung paano siya napunta sa lungsod ng Nokon nang dumaan siya sa pintuang iyon at nagulat na matagal na pala iyon. Habang nagbabasa ng dyaryo, napagtanto ng negosyante na ang kanyang kasalukuyang buhay ay hindi naiiba sa dati niya. May nakasulat sa dilaw na papel. Nagtaka ang bida kung hindi ba dapat bayaran ang ganitong ritual at naisip kung paano wala ang quest system, na walang kakaibang mga tao ang pumupunta sa kanya, at ang mga araw ay mabagal na lumilipas. Nginitian, napagtanto ni Lin Ji na napakaganda nito at natuwa na maaari niyang i-update ang mga estante ng libro araw-araw, magbasa ng iba't ibang literatura, at makipag-usap lang sa mga customer. Inilagay ng lalaki ang tasa sa mesa at nagpasyang ang kaligayahan ng buhay ay nakatago sa mga simpleng bagay. Kinakamot ang kanyang baba, naalala ng binata na matagal na siyang walang bagong customer at napansin na hindi lumala ang kanyang kakayahang makipag-usap. Ngumiti ang may-ari ng tindahan at nahulaan na ang kanyang customer ay magiging mas masaya rin ngayon. Nanlamig ang pawis sa mukha ni Jishu. Isang itim na anino ang sumasalamin sa kanyang mga mata. Isang estranghero ang naglalakad sa kalye na may hawak na libro at payong. Ang mga patak ng ulan ay nahuhulog sa kanyang mga paa. Nagkasalubong ang dalawang estranghero, nabuka ang bibig ng babae sa takot ng iangat ng hangin ng balabal ng lalaki. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at napagtanto na hindi man lang siya makagalaw. Ang kanyang kamay ay naniga sa kanyang tungkod. Tumingin sa likuran ng matandang lalaki. Ngumisi siya at sinabing maswerte siya na mayroon siyang ganoong libro. Inimagine ng babae ang sarili na nababalot ng isang higanteng ahas. Takot na tumingin sa likuran ng elf.
May hawak ang estranghero ng librong pinamagatang, Kawalan. Tahimik na pumasok sa isang eskinita ang estranghero at ibinagsak ang kanyang payong. Gamulong si Jisho sa pader at nagtaka kung sino iyon. Lumapit ang estranghero sa isang bookstore. Bumukas ang pinto nito. Tumunog muli ang kampana. Inayos ng lalaki ang kanyang sombrero at binati siya ng negosyante. Tinawag siya ng bida sa pangalan at ngumiti nang mapansin niyang ang kanyang kliyente ay dumating para ibalik ang libro. Malapad na ngumiti ang matandang lalaki. Nagkita ang mga bida. Nagulat si Frank na naglakas loob na banggitin ng may-ari ng tindahan ang kanyang pangalan at napansin na mayroon siyang bagong customer na kumuha ng librong madalas niyang basahin. Bumalik ang babae sa pinto ng tindahan. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ang pagtatapat ay napakahirap na unawain at batay sa kanyang mababaw na kaalaman, mahirap isipin kung gaano kalaki ang taong nagawang isulat ito. Sumandal ang babae sa pader at naalala kung anong klaseng tao siya. Ang piraso ng papel ay pinunit ayon sa mga patakarang itinakda ng Truth Society. Ang lahat ng supernatural na nilalang ay nahahati sa 4 na antas, abnormal, nakakatakot, mapanira, at hindi may larawan. Sa madugong mesa ay isang maskara na itinuturing na natatanging katangian ng Black Faceless. Mayroon din itong maitim na berdeng mga mata ng ahas. Ang wanted poster ay tinusok ng matalim na kutsilyo. Isang araw, nakipaglaban ang madilim na mangkukulam sa isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa lihim na tore, na nagresulta sa pagkawasak ng isang lugar na halos 10,000 kilometro at pumasok siya sa antas ng mapanira. Yumuko ang elf at naalala na wala pang 10 supernatural na nilalang sa antas ng mapanira sa Nokan at wala pang 100 sa buong Azir. Ngumiti ang mangangaso at nagtaka kung posible bang magkaroon ng magandang pag-uusap sa isang malakas na halimaw. Ibinaba niya ang kanyang kamay para kunin ang kanyang payong. Habang naglalakad sa kalye, naisip ni Jisho na nakasalubong niya ang isang hindi pangkaraniwang tao. Matapos ilagay ang libro sa stand, napansin ng bida na masama ang loob ng kanyang kliyente at sinabing maaari siyang magtanong kung kailangan niya ng tulong. Nakatalikod sa kanya, naalala ni Linji na ito ay isa sa iilang matatandang customer ng kanyang tindahan na pumupunta rito dahil sa ugali dahil kailangan niya ng atensyon at kasama. Nakaupo si Frank sa mesa. May 2 siyang anak na hindi niya magandang relasyon. Madalas siyang iniwan ng kanyang mga kasintahan at ang ibang mga mangkukulam ay may pagkamuhi sa kanya. Ngumiti ang lalaki at naalala kung paano sila nagkakilala 2 taon na ang nakakaraan. Bumukas ang mga pinto ng bookstore, tumunog ang kampana na nakasabit sa itaas nito. Ngumiti ang binata at binati ang bisita. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha ng isang hood. Nadama ng may-ari ng tindahan ang kanyang mga instinct na nagsasabi sa kanya na ito ay isang kawili-wiling tao at ipinapalagay na sa harapan niya ay hindi isang mahirap na loner kundi isang uri ng siyentipikong mananaliksik. Inaayos ang kanyang salamin, napagtanto ng negosyante na ito ang kanyang pagkakataon na makipag-usap sa kanya at nagpas siyang maging mas maingat upang makakuha ng isang mature na customer. Inaabot sa kanya ang isang libro, tinanong ng matandang lalaki kung maaari niya itong ibalik sa tindahan at ipinaliwanag na mayroon siyang ilang lumang libro na dapat na may halaga ng collector. Inilagay ito ng Black Faceless na lalaki sa mesa. Tumango ang bida at hiniling sa kanya na maghintay sandali. Binigyan siya ni Lindy ng isang tasa ng tsaa para mapalapit ng kaunti at tinanong kung may iba pa siyang kailangan. Habang nakatalikod, nagpasalamat sa kanya ang madilim na mangkukulam at sinabing ayaw niyang magdulot ng hindi kinakailangang problema dahil ang kanyang lumang mukha ay medyo nakakatakot. May tiwala na kinunot ang kanyang kilay, sinabi ng lalaki na hindi siya dapat matakot sa kanyang customer at idinagdag na ang mga tangalang ang tumitingin sa hitsura at hindi sinusubukang tingnan ang kaluluwa. Nagulat na tumingin si Frank sa kanya. Tinanggal ng lalaki ang kanyang bandana at tinawag na matalino ang may-ari ng tindahan. Hinubad ng matandang lalaki ang kanyang roba at nagpas siyang maging magalang at magpasalamat sa tsaa. Hawak ng Black Faceless na lalaki ang tasa sa kanyang kamay. Napansin ng binata na ang kanyang mukha ay mas kakaiba kaysa nakakatakot.
Nangumi Kumas, napagtanto ng may-ari ng tindahan na may mga lumang peklat na nakatago sa ilalim ng maskara at nagpasyang hindi na niya dapat silipin ang nakaraan ng kanyang mga customer. Kinuha ng negosyante ang libro sa kanyang mga kamay at nagtapos na ang lalaking ito ay nag-aaral ng maraming wika at isang mataas na kwalipikadong lingwista. Inilagay ng madilim na mangkukulam ang tasa sa mesa at sinabing ito ay talagang magandang tsaa. Habang hawak ang libro sa kanyang mga kamay, sinabi ng bida na ang mga tekstong dinala niya ay naglalaman ng mga pag-aaral ng napakabihirang at maging ng mga patay na wika. Ngumiti si Lin Ji at tinawag itong kamangha-manghang may mahika na nakatago sa pagitan ng mga salita at linya. Namangha si Frank at nagtaka kung paano posible na maramdaman niya ang mahiwagang kapangyarihan ng mga manuskriptong ito. Takot na tumingin ang lalaki sa may-ari ng tindahan at naalala na binura niya ang lahat ng bakas at kahit na ang isang supernatural na nilalang sa antas ng mapanira ay hindi makakaramdam ng anumang bagay. Bahagyang ngumisi ang binata. Nagtaka ang matandang lalaki kung anong klaseng tao talaga ito. Nanggigigil na kumunat ang noo ng black faceless na lalaki at nagtapos na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, kahit na hindi niya maramdaman ang aura. Itinaas ang kanyang kamay, ipinaliwanag ng madilim na mangkukulam na siya ay nakikibahagi sa pananaliksik sa wika at tinanong kung may mga libro ba sa tindahan tungkol dito. Habang hawak ang libro sa kanyang mga kamay, sinabi ng binata na siya ay nagsasaliksik ng mga kaugnay na larangan at mayroon siyang ilang angkop na libro at napagtanto na ang mga profesional na siyentipiko ay madaling nasasanay sa pisikal na kalungkutan, ngunit kahit sila ay hindi makatiis sa mental na kalungkutan. Inilagay ng bida ang librong pinamagatang, When Jonis, sa mesa, nagpas siyang ituro ang customer sa isang bagong direksyon ng tindero at inirekomenda ang librong ito sa kanya. Nanggigigil ng umisi, naisip ng negosyante kung paano ito isa sa mga pinakamahirap na dialekto na umiiral, na tinatawag na wika ng Diablo, at naalala na walang sinuman maliban sa mga lingwista ang makakaunawa nito. Nabasag ang tasa ng tsaa sa mesa. Natakot si Frank sa libro. Nanginginig ang kanyang katawan. Bigla na lang, lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Masayang tumingin ang lalaki sa libro at kinumpirma na ito nga ang wika ng Diablo. Hinuyam ng bida ang kanyang kamao at natuwa na kaya niyang hawakan ito. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay at tinanong kung saan niya nakuha ang napakabihirang librong iyon. Matalim na kumunat ang noo ni Lin Ji at napagtanto na hindi niya masasabi sa kanya ang totoo dahil hindi sila nasa China. Inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa mesa. Itinaas ng binata ang kanyang isa pang kamay at ipinaliwanag na ito ang wika ng isang maluwalhati at kahangahangang sinaunang sibilisasyon. Kumunat ang noo ng may-ari ng tindahan at idinagdag na sa kasamaang palad ay hindi na siya makakabalik. Namangha ang black faceless na lalaki at nakaramdam ng balik-tanaw na tono sa kanyang mga salita. Iniwan sa mesa, ipinapalagay ng madilim na mangkukulam na ang lalaking ito ay may kaugnayan sa sibilisasyong ito at nagtaka kung gaano ito nakakatakot. Nabalot ang negosyante ng madilim na enerhiya. Nagtaka si Frank kung anong klaseng nakakatakot na nilalang ito. Iniunat ng bida ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya na hindi pa niya alam ang kanyang pangalan. Yumuko ang lalaki, nagpakilala, at tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi ni Lin Ji ang kanyang pangalan, at hiniling sa kanya na huwag masyadong maging magalang. Napatalo ng binata ng gusto ng customer na magsalita. Ngumiti ang matandang lalaki at sinabing nakaranas siya ng ilang paghihirap sa kanyang pananaliksik. Ikinuyom ng black faceless ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na nakakita siya ng bagong direksyon salamat sa dila ng Diablo na hiniram niya sa kanya 2 taon na ang nakakaraan at ngayon ay kailangan niya ng karagdagang literatura sa mga katulad na wika. Iniwan ng madilim na mangkukulam ang kanyang lagda sa card. Nagulat ang binata na tinawag ng customer na dila ng Diablo ang librong ito, kahit na ito ay isang nakakatawang palayaw lang. Itinaas ng may-ari ng tindahan ang kanyang kamay at nilinaw kung kailangan niya ng bagong libro.